Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1701, masyadong mahina. Kahit na ganyan siya magsalita, nanginginig pa rin si Kang Xiao nang makita niya si Lin Feng. Pagkatapos ng lahat, sa araw na iyon sa tabi ng Ice Moon Lake, namangha si Lin Feng sa lahat ng malaman niyang kontrolin ang 7 iba't ibang uri ng cosmic energies. Pagkatapos ay pinatay niya ang maraming tao, kabilang si Yang Yan. Walang awa si Lin Feng, at nang makita kung paano siya isang Imperial Kalpa, makatuwiran na gusto niyang makaganti habang kayapan niya. Tumingin silang Ye kay Lin Feng at ngumiti nang walang pakialam. Nagbago si Lin Feng, ngunit hindi niya alam kung ano ang nagbago sa kanya. Hindi na siya malungkot gaya ng dati. Naging mas malakas ba siya? Ngunit maaari ba siyang makalusot sa Huangqi layer? Maaari bang magkaroon ng ganoong lakas ang isang Imperial Kalpa? Naisip nilang Ye nang makita niyang hindi pa rin nakakalusot si Lin Feng sa Huangqi layer. Nandoon din si Yi Renlei. Nanginginig siya nang makita si Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang mas mayabang at determinado gaya ng dati. Iniwan ka ng mga Diyos, tingnan natin kung hanggang kailan ka mabubuhay. Sabi ni Kang Xiao. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang pavilion. Hindi makalusot si Lin Feng sa Huangqi layer, kaya maaga o huli, hihijitan siya ng lahat at makakalimutan siya ng lahat, kung hindi siya mamatay. Ang mga natatanging kabataan mula sa Holy Clans ay nakatutuwang tumingin kay Lin Feng. Ang lalaking iyon ay naglakas loob na magpakita muli, at kasama niya si Qing Feng sa pagkakataong ito. Iniligtas ba siya ng angkan ng hayop noong nakaraan? Tahimik na sinulyapan ni Lin Feng ang mga tao. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gilid ng lawa at mahinahong sinulyapan sina Dugo, Lang Ye, at Yi Renlei. Napabuntong hininga si Yi Renlei, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lin Feng, na kung magkita silang muli, ituturing siyang estranghero. Nasa likod ni Lin Feng si Qing Feng, ngunit wala siyang sinabi. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Bakit sila napunta sa lawa? Kahit kay Qing Feng, ang Holy Sun Clan at ang Thunder Clan ay hindi siya binitawan. Maraming bangka sa lawa ngunit walang tao ang nasa mood na magpahinga, lahat sila ay nakatitig kay Lin Feng. Ang taong iniwan ng mga Diyos. Sa wakas, nahulog ang ilang malamig na chi sa lawa. Ang malalakas na cultivator mula sa Thunder Clan ay nasa kapitbahayan nang marinig nila na nagpakita si Lin Feng. Gaya ng inaasahan, natagpuan nila si Lin Feng na nakaupo sa tabi ng lawa. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa malalakas na cultivator mula sa Thunder Clan, mukhang kalmado at tahimik pa rin. Ang mga taong iyon ay mga mababang antas na emperador at katamtamang antas na mga emperador. May magagawa ba sila sa kanya? Naglakas loob kang bumalik, sabi ng isang katamtamang antas na emperador. Pagkatapos ay sumigaw siya. Mayroon ka pa bang Thunder Hammer? Ginawa ko, nakuha ko na ito pero ngayon gusto mo bawiin. Walang pakialam na tanong ni Lin Feng. Mas lalong nagalit ang mga miyembro ng Thunder Clan. Kahit na ang taong iyon ay inabandona ng mga Diyos at hindi pa nakapasok sa Huangqi layer, kontrolado pa rin niya ang 7 uri ng cosmic energies at may maraming kayamanan na protektahan ang kanyang sarili. Dapat tayong mag-ingat. Naisip ng katamtamang antas na emperador. Ayaw niyang makipagsapalaran, kaya sinabi niya sa mababang antas na mga emperador sa tabi niya, walang Celestial Evolution chessboard ang taong iyon, at hindi siya makakalusot sa Huangqi layer, tara na at patayin siya. Nagkatinginan ng 7 o higit pang mababang antas na mga emperador at tumanggo. Pagkatapos ang tunog ng kulog ay nagsimulang gamulong sa mga alon. Ang nakakatakot na dumadagandong na enerhiya ay naging isang higanteng dragon ng kidlat. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa cosmic energies, pagkatapos ay sinulyapan niya ang karamihan. Mukhang mapagmataas at mayabang na sinabi niya. Maaring iniwan ako ng mga Diyos, ngunit tingnan natin kung sino ang makakapatay kung kanino. Ang yabang. Naisip ng karamihan. Mag-isa lang siyang nakaharap sa mga emperador at naglakas loob pa rin siyang sabihin iyon. Ang Purple Thunderous Energies ay naging mas nakakatakot, na parang lalamunan ng buo si Lin Feng. Siya ay baliw. Naisip ng karamihan nang makita nila si Lin Feng na nananatiling hindi gumagalaw bago ang pagsalakay ng cosmic energies. Nais ba niyang magpakamatay? Boom! Ang nakakatakot na lakas ng kulog ay biglang pumaligid kay Lin Feng. Nagbitak ang lupa sa paligid niya, ngunit nakatayo pa rin siya doon, hindi gumagalaw. Mabuti naman siya. Naisip ng karamihan, ang kanilang mga kalamnan ay kumikibot. Hindi man lang siya nasaktan. Anong klaseng pisikal na katawan yan? Naisip ng karamihan. Nilalabanan ni Lin Feng ang mga cosmic energy na iyon gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Iniwan ng mga Diyos. Hindi siya makakalusot sa Huangqi layer. Kahit nawala ang Huangqi layer, kaya pa rin ni Lin Feng na lumaban sa napakaraming emperador. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at tiningnan ang natitirang lakas ng kulog, mukhang natuwa siya sa pag-iisip. Iyon ay mga cosmic energies. Iyon ang kapangyarihan ng mga mababang antas na emperador. Napakahina. Sa bawat oras na pinagalitan niya ang mga Diyos, sinasalakay nila siya ng hindi bababa sa 10 beses ng kanilang lakas. Sa kanyang pisikal na katawan ngayon, ang isang mababang antas na emperador ay hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya. Boom boom. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay sinimulan niyang lunukan ang cosmic energies, na naging kulay ube ang kanyang buong katawan. Tila maaaring sumabog siya anumang oras, gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Tumingin si Lin Feng sa mga emperor ng mapanukso at sinabi,
Napakahina mo, iniwan ako ng mga Diyos, ngunit maaari mo ba akong patayin? Ang mga pisngi ng mga emperador ay nasunog, at sila ay mukhang nasaraan ng loob. Sinasabi sa kanila ni Lin Feng na sila ay masyadong mahina, at dahil hindi man lang niya naiwasan ang kanilang mga pag-atake, medyo naniwala sila sa kanya. Patayin siya. Sabi ng katamtamang antas na emperador sa malamig na paraan. Ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong malakas, kaya ang mga mababang antas na emperador ay kailangang gumamit ng ilang espesyal na kapangyarihan upang patayin siya. Mukhang nag-aalangan ang mga emperador. Maraming tao ang sabay-sabay na umatake kay Lin Feng gamit ang cosmic energies at hindi nila nagawang saktan si Lin Feng. Kung gumamit sila ng special powers ngayon, hindi ba't ganoon din? Kung hindi ka aatake, aatake ako. Malamig nang umiti si Lin Feng, naglabas ng Silver Spear. Pagkatapos ay biglang, naglabas si Lin Feng ng Wind Cosmic Energy at ginamit ang kanyang Wind Chant. Sa parehong hangin at walang laman na espasyo na cosmic energies, mas mabilis siya kaysa dati. Isang malakas na cultivator ang umatras ng buong bilis, ngunit naabot pa rin siya ng sibat, at siya ay namatay. Ang mababang antas na emperador na iyon ay hindi nakatiis ng isang pag-atake. Gaano kabilis? Naisip ng karamihan. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa isa pang cultivator na nagsimula ng tumakas. Gumalaw muli si Lin Feng na parang hangin habang ang cultivator ay umaatake sa hangin sa direksyon ni Lin Feng habang umaatras. Gayunpaman, ang sibat ni Lin Feng ay tumusok sa kanyang lakas at pagkatapos ay sa kanyang ulo. Si Lin Feng ay mukhang naaaliw habang pinagmamasdan ang kanyang katawan na bumagsak mula sa langit. Mga emperador ba iyon? Mapanuksong tanong ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1702, ang kamatayan ng isang dakilang emperador. Ang mga emperador na iyon ay mga miyembro ng Thunder Clan, kaya hindi sila masyadong malakas na nag-iisa, ngunit ang pagsasama-sama ay ibang kwento. Ngunit kahit ganoon ay hindi nila matatalo si Lin Feng. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Lin Feng sa paggalaw na parang hangin at pinatay ang dalawa pang emperador. Ang iba pang mga emperador ay umalis at bumalik sa katamtamang antas na emperador mula sa Thunder Clan. Tumingin si Qing Feng kay Lin Feng at naisip. Napakalakas niya, hindi na ba siya makakalusot sa Huangqi Layer? Ayaw sabihin sa akin ng matanda ang totoo. Sa hinaharap, kapag nakapasok ako sa Huangqi Layer, siguro ko kontrolin ko rin ang ilang uri ng cosmic energies. Iniisip ko kung magiging kasing lakas ko siya noon. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga miyembro ng Thunder Clan sa malamig na paraan. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang sibat habang sinasabi niya. Mga guro, bakit kayo nakatayo dyan? Mga guro, nagulat ang karamihan. Malamang na pinagtatawanan sila ni Lin Feng. Matapos niyang patayin ang ilan sa kanila, tinawag na niya silang mga master ngayon. Ang mga katamtamang antas na emperador ay tumingin kay Lin Feng, nagmumuni-muni. Napakaraming trump card ni Lin Feng. Gumamit lang siya ng sibat para patayin ang ilan sa kanila, ngunit gaano siya kitakat kung gagamitin niya ang Sun Disk. Si Lin Feng na iniwan ng mga Diyos. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang boses ay nanggaling sa malayo. Ang mga tao ay nanginginig at tumingin sa malayo, nakita ang isang maliwanag na araw. Isang tao mula sa Holy Sun Clan. Naisip ng karamihan, ipinikit ang kanilang mga mata baka mawala ang kanilang mga eyeballs mula sa maliwanag na iyon. Mabilis din tumaas ang temperatura. Kung sila ay masyadong malapit, maaari silang mamatay sa panonood lamang. Si Yang Xiao iyon, isang nakakatakot na batang cultivator mula sa Holy Sun Clan. Kahit na siya ay isang mababang antas lamang na emperador, nakipaglaban siya kay Chu Chunqiu hindi pa katagal. Kahit natalo siya, hindi siya dapat minamaliit. Dumating si Yang Xiao sa harap ni Lin Feng, 5 araw na ang lumulutang sa paligid niya. Tila madali niyang mapapatay ang mga katamtamang antas na emperador gamit ang mga araw na iyon. Siyempre, ang mga katamtamang antas na emperador ay maaaring madaling makaiwas sa kanyang mga pag-atake. Mamatay. Galit na sigaw ni Yang Xiao. Sinulyapan ni Lin Feng si Yang Xiao sa isang kalmadong paraan, hindi mukhang nabalisa. Slash. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang sibat at pinagsama ang curse, death, earth, at mga agresibong demonyong cosmic energies. Sa wakas, ang mga araw ay naging mas nakakasilaw habang papalapit kay Lin Feng, kaya napapikit siya sa wakas. Naramdaman ni Yang Xiao ang hanging humahampas sa kanya. At biglang, parang 7 Lin Feng ang sabay na umaatake sa kanya. Slash. Isang banayad na tunog ang maririnig habang ang sibat ay tumusok sa ulo ni Yang Xiao. Si Yang Xiao ay may natitira pang hibla ng buhay, ngunit siya ay mukhang tulala. Paano? Isang sibat na atake at tapos na. Bakit walang nagawa ang 5 araw? Mukha siyang desperado. Boom. Habang kinukuha ni Lin Feng ang kanyang sibat mula sa ulo ni Yang Xiao, ang kanyang utak ay sumabog sa pira-piraso, at ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay sinipa ni Lin Feng ang bangkay, hindi man lang nagabalang kunin ang kanyang mga singsing. Hindi nakayanan ni Yang Xiao ang isang pag-atake ni Lin Feng. Ibig sabihin mas malakas siya kaysa kay Chu Chunqiu. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Imposible. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas si Chu Chunqiu, kaya siguro naglalaro lang siya noong lumaban siya kay Yang Xiao. Nakuha ni Chu Chunqiu ang imperial na determinasyon, kaya hindi na niya kailangan pang lumipat para pumatay ng mga tao. Sabi ng iba,
Nakuha ni Chu Chunqiu ang imperial na determinasyon, kaya hindi siya matatalo ng isang taong hindi makalusot sa Huangqi layer. Kahit na si Lin Feng ay nakakatakot at kinokontrol ang 7 uri ng cosmic energies, nakakalungkot na hindi siya makalusot sa Huangqi layer. Kung sa wakas ay hahayaan siya ng mga Diyos na makapasok sa Huangqi layer, malamang na siya ay magiging kasing lakas o mas malakas pa kaysa kay Chu Chunqiu. Walang nang ahas na maliitin si Lin Feng. Masyadong malakas si Chu Chunqiu dahil kaya niyang makipagkompetensya sa lahat ng mga kabataang may mga king body type, siya ay magiging isang mahusay na emperador. Mamatay. Habang nag-iisip ang mga tao, biglang may narinig silang iba. Ang mga katamtamang antas na emperador mula sa Thunder Clan ay umaatake. Sa isang iglap, isang hindi kapani-paniwalang bilang ng nakakatakot na kidlat ang bumaba mula sa langit patungo kay Lin Feng. Kahit na si Lin Feng ay may malakas na pisikal na katawan, hindi niya kayang labanan ng napakaraming medium level na emperor na Thunder Cosmic Energies. Nako, mamamatay na si Lin Feng. Naisip ng karamihan. Boom! Dumating ang mga medium level na emperor sa tabi ni Lin Feng, ngunit pagkatapos ay isang nakakatakot na ilusyon na lakas ang pumaligid sa lahat, na pinipigilan ang karamihan na makakita ng sinuman sa loob. Slash, slash. Hindi. May sumigaw ng nakakatakot, na nagpang-inag sa mga tao. May katamtamang antas ba na emperador ang namatay? Kinokontrol ni Lin Feng ang deployment spell, kaya gumamit siya ng anteng-anteng para ikulong ang mga emperador na iyon sa loob ng deployment spell. Pagkatapos noon, patuloy na umaalingaw ang nakakatakot na mga tunog. Gustong makita ng karamihan kung ano ang nangyayari, ngunit wala silang makita, maghintay lamang sila. Sa sandaling iyon, yumanig ang kalangitan nang bumaba ang isang itim na kidlat mula sa langit, na pilit na sinisira ang ilusyon. Nang maayos na ang lahat, namangha sila nang makitang patay na ang lahat ng katamtamang antas ng mga emperador. Napakawalang ingat. Isang dambuhalang kamay ang bumaba mula sa langit. Nagulat ang mga tao nang makita ang isang dakilang emperador sa pagkakataong ito. Sa di kalayuan, mabilis na papalapit ang napakalaking araw. Ang dakilang emperador mula sa Thunder Clan at ang dakilang emperador na bumubuo sa Holy Sun Clan ay nagpakita. Gotcha! Isang dambuhalang kidlat kamay ang bumaba mula sa langit, inaapi ang lahat sa paligid nito. Mga master, ano ang ibig sabihin nito? Galit na sigaw ng isang boses. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo upang makita na ang dakilang emperador mula sa Thunder Clan ay inaapi sa pagitan ng dalawang dambuhalang kamay. Ano yan? Naisip ng karamihan, namangha. Hindi sila makakita ng malinaw dahil sa nakakasilaw na araw, pero Saint Emperor ba iyon? Ang pag-atake sa aking manugang ay kapareho ng pag-atake sa angkan ng hayop. Sigaw ng galit na boses. Imposible. Ang karamihan ay namangha. Napatay ba ang isang dakilang emperador? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1703, Mundo ng Hayop. Nawala siya sa bug zone ng usok. Hindi nakaimik ang karamihan. Umiihip pa rin ang malakas na hangin pagkatapos niyang durugan ng dakilang emperador. Kahit na ang mga dakilang emperador ay maaaring mamatay ng kalunos-lunos kung minsan. Akala nila, napagtanto ng karamihan na ang buhay bilang isang cultivator ay hindi naging madali. Ang nakakatakot na malakas na cultivator na iyon ay pumatay ng isang mahusay na emperador para ipakita sa sinumang may masamang intensyon kay Lin Feng, na papatayin niya ang sinuman, kabilang ang mga dakilang emperador. Gayunpaman, si Lin Feng ay inabandona ng mga Diyos, bakit gusto niyang maging manugang niya ito? Gusto ng angkan ng hayop ng manugang na iniwan ng mga Diyos. Naisip ng karamihan. Hindi sila makapaniwala. Kahit na si Lin Feng ay malakas at may talento at kontrolado ang 7 uri ng cosmic energies, hindi siya makalusot sa Huangqi layer. Ano ang punto ng pagprotekta sa isang tao ay nagkaroon ng kalampas na tulad nito? Baka gusto lang ng Animal Clan ng isang tao na magagamit nila para sa sarili nilang layunin. Sa pagkakataong iyon, maaaring mag-concentrate si Qing Feng sa cultivation. O baka si Qing Feng ay umibig kay Lin Feng. Talagang, dapat ganoon ang mga bagay. Naisip ng ilang tao. Napatulala rin si Lin Feng, kahit na ang kanyang mga mata ay itim, na nagmumukhang hindi nababagabag. Tumingin si Qing Feng kay Lin Feng at namula. Hindi siya binalaan ng matanda na gagamitin niya iyon bilang dahilan, lalo pa sa harap ng lahat tulad niya. Ang matanda ay hindi gaanong nagmamalasakit sa mga social convention kaysa sa karamihan. Guro, sabi ng dakilang emperador mula sa Holy Sun Clan, isang malamig na pawis ang namumuo. Gusto rin ba siya ng Holy Sun Clan? Siyempre, pinag-uusapan niya si Lin Feng. Kung sinabi niyang oo, ano ang mangyayari? Hindi siya naglakas loob na isipin. Ngunit kung hindi siya sumagot, hindi lang iyon kahihiyan para sa kanyang sarili, kundi para sa buong Holy Sun Clan. Kinakausap kita. Sigaw ng banal na emperador. Ang dakilang emperador mula sa Holy Sun Clan ay lalong nanginag. Iniisip niya pa rin. Ang pinakamaliit na pagkakamali at maaari akong mamatay, bukod pa, hindi katumbas ng halaga ang pagkakasala sa World Clan. Namatay sina Yang Xiao at Yang Yan, ngunit kung sinaktan ng Holy Sun Clan ang World Clan, mas marami ang mamamatay. Dapat maintindihan ng Holy Sun Clan ang posisyon ko. Hindi ako mangangahas. Sabi ng dakilang emperador, mapagpakumbaba. Mabuti naman. Ngayon, umalis ka at bumalik ka sa iyong angkan. Kung sino man mula sa Holy Sun Clan ang manggahas na hawakan siya, sisirain ko ito ng buo.
Sabi ng nakakakilabot na cultivator. Guro, paano ang sun disk ng aming angkan? Sabi ng dakilang emperador sa mahinang boses. Asar. Sabi ng matanda, kahit hindi pa tapos magsalita ang dakilang emperador. Ang dakilang emperador ay mukhang mas natakot nang sabihin niya. Magkita tayo, guro. ThunderClan. Agresibong sabi ng matanda. Malamig siyang ngumiti. Asar ngayon, at kung ang ThunderClan ay maglakas loob na kumilos muli ng walang ingat, tatanggalin ko rin ito sa mapa. Ang mga cultivator mula sa ThunderClan ay mukhang nalulumbay. Alam nilang hindi nagbibiro ang matanda, madali niyang sirain ang isang angkan tulad ng ThunderClan. Pagkatapos ay umalis na rin ang mga tao ng ThunderClan. Ang swerte ng lalaking iyon sa huli. Kahit na iniwan siya ng mga Diyos, tinanggap siya ng Animal Clan. Naisip ng karamihan. Swerte niya. Naisip ni Kang Xiao. Gustong-gusto niyang patayin si Lin Fang ngunit ano ang magagawa niya ngayon? Imposibleng patayin si Lin Fang. Ngunit sa anumang kaso, hindi ito mahalaga. Hindi makalusot si Lin Fang sa Huangqi Layer, kaya't ang pagkakaiba sa pagitan nila ay patuloy na lalawak hanggang sa balang araw ay tuluyan na nilang makalimutan siya. May mga patakaran ang malawak na Celestial Ancient City, kaya huwag kalimutan ang mga iyo. Ang mga labanan sa pagitan ng mga tao ng iba't ibang henerasyon ay ipinagbabawal. Binabalaan ng matandang lalaki ang buong lungsod. Siyempre, magagawa ng napakalakas na mga grupo ang gusto nila kung mayroon silang sapat na kapangyarihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1704, ang gininto ang uwak ay pumasa sa Huangqi Layer. Pagkatapos noon, umalis sina Lin Fang at Qing Fang sa Ice Moon Lake. Naunawaan na ngayon ng lahat na si Lin Fang ay dumating lamang upang takutin ang lahat. Ang balitang ito ay kumalat sa lahat ng dako sa vast Celestial Ancient City. Bumalik sa Animal World, sa tuktok ng isang Cyan Mountain, si Lin Fang ay nakaupo na naka-cross-leg habang humihinga sa regular na bilis. Siya ay nasa kanyang espiritu, sa kanyang maliit na mundo. May mga pavilion, dahon, puno, bundok, at ilog. Parang toong mundo, ang lupa at ang langit ay parehong may kanya-kanyang lakas. Dahil sa sarili kong lakas sa mundo, kapag nagsasanay ako ng cultivation dito, mas mabagal ang paglilinang ko. Ang enerhiya ng lupa at langit ay hindi kasing lakas. Kailangan kong gumawa ng isang perpektong mundo na parang ang tunay na mundo, naisip ni Lin Fang, nakangiting walang pakialam. Hindi na siya nakaramdam ng lungkot, sa halip ay naramdaman niya na dahil pinabayaan na siya ng mga Diyos, kailangan niyang umasa lamang sa kanyang sarili para maging sariling Diyos. Hindi kalayuan sa kanya, pinagmamasdan siya ni Qing Fang, mukhang nagulat. Si Lin Fang ay humihinga ng normal at mabagal, at hindi siya mukhang nagsasanay ng cultivation. Siya ay may habag at naunawaan na si Lin Fang ay hindi maaaring magsanay ng cultivation sa lahat ng oras. O baka iba ang ginagawa niya sa paglilinang. Nag-aaral ba siya ng isang espesyal na uri ng lakas na hindi niya kailangang gamitin ang lakas mula sa lupa at langit? Mas na-curious si Qing Fang pagkatapos isipin iyon. Walang sinabi sa kanya ang matanda, at si Lin Fang ay kumikilos ng misteryoso. Ang bagay na hindi naiintindihan ni Qing Fang ay, bakit si Lin Fang ay isa pa ring Zun cultivator? Sa tuktok ng isa pang bundok sa Animal Clan, dalawang tao ang nakaupo. Sila ay mukhang nakakatakot, nangingibabaw, at kahanga-hanga. Isa sa kanila ang isa sa tatlong pinakamalakas na cultivator sa angkan. Isang maalamat na hayop, isang Suoni, ang isa pa ay ang matandang lalaki na nagpakita sa Ice Moon Lake. Paano ka nakaisip ng ganyang ideya? Tanong ng maalamat na hayop. Si Lin Fang ay manugang na ngayon ng pinakamalakas na cultivator ng Animal Clan, na hindi na mababago pa. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ng matanda. Umiling ang Suoni at sinabing, dapat ginawa mo iyon sa isang dahilan, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ako magtatanong kung ayaw mong sabihin sa akin, pero kailangan mong intindihin na hindi matutuwa ang kapatid natin. Umaasa siyang makapag-asawa si Little Qing. Ganun. Malinaw na alam ko ang tungkol doon, ngunit matagal na niya itong nililigawan, at nakita mo na ba ang reaksyon ni Qing Fang sa kanya? Lalong nagagalit siya. Hindi mo ako masisisi kung bibigyan ko ng pagkakataon ng mga kabataan na gawin ang gusto nila. Hindi niya ito mapaibig, pero hindi rin niya mapipilit. Napansin kong napakatalentado si Lin Fang kaya ginawa ko iyon, pero baka interesado si Qing Fang sa kanya. Nakangiting sabi ng matanda. Inilibot ni Suoni ang kanyang mga mata at sinabi, paano kung hindi siya gusto ni Little Qing? Kung ganun, problema nila yon. Ngunit hindi magiging masaya si Wo. Isa siyang Golden Crow, natural siyang mayabang, pero matalino at persigido si Lin Fang. Hindi tayo dapat makisali, yun lang, sagot ng matanda. Mukhang problemado si Suoni, matalino at matyaga si Lin Fang. Malapit nang makapasok si Wu sa Huangqi Layer, pagkatapos ay magiging mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga kabataan, pero dapat ba nating kausapin ang ating kapatid? Hindi na kailangan, hindi siya magagalit sa mga hindi importanteng bagay. Habang nag-uusap sila, isang nakakatakot na liwanag ang lumitaw sa dikalayuan at umakyat sa langit. Napatigil silang dalawa at napatingin sa malayo. Sumipol ang isang Golden Crow habang ang langit ay naging pula, tulad ng papalubog na araw. Pagkatapos ay yumanig ang langit habang ang isang tatlong paa na Golden Crow ay sumugod sa langit, na nagpasabog ng isang bundok sa kanyang daan.
Ang isang malakas na hangin ay nagsimulang umihip habang ang Golden Crow ay lumipad ng pataas at pataas upang maramdaman ang cosmic energies ng Earth at langit. Nagiging emperador na siya. Hindi masama, nag-level up talaga si Wu. Sabi ni Suan Ni, nakangiting walang pakialam. Sinabi na ni Wu sa lahat na malapit na siyang makapasok sa Huangqi layer, kaya nagpa siya siyang ihiwalay ang sarili saglit para magsanay ng cultivation. Bagamat alam nilang hindi magtatagal, hindi nila akalain na ganoon kabilis siyang mag-level up. Talentedo si Wu, tignan natin kung sino ang mananalo habang lumilipas ang panahon. Sabi ng matanda. Si Lin Fang ay nagsasanay ng cultivation nang bigla niyang naramdaman ang lakas, at tumingin siya sa malayo. Pupuntahan ko siya. Biglang tumakbo si Lin Fang. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang cosmic energies ng bagong supernatural bird emperor. Sinundan siya ni Qing Fang. Ang supernatural na sunbird. Hindi lamang ang kanyang apoy na cosmic energy, ngunit ang kanyang sun cosmic energy ay naka-level up din. Mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong emperador na alam lang ang fire cosmic energy. Naisip ni Lin Fang. Ang Golden Crow ay patuloy na lumalaki, ang kanyang pakpak ay umaabot sa 100 metro ang haba, at isang pattern ng araw na umiikot sa kanyang likod. Madali siyang mas malakas kaysa sa mga mababang antas na emperador na pinatay ni Lin Fang. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas sa pagitan ng isang Golden Crow at isang Great Oriental Greenfinch Rock. Naisip ni Lin Fang. Pinuno at nilinis ng cosmic energies ang kanyang katawan. Ang proseso ng pagiging isang emperador ay medyo mabagal para sa kanya. Nang matapos siya, si Wu ay tila hindi masaya. Sinulyapan niya sina Lin Fang at Qing Fang sa malamig na paraan. Qing Fang, nakalusot na ako sa Huangqi layer, kaya gusto kong hilingin sa iyong ama ang kanyang pahintulot na pakasalan ka. Galit siya. Naisip ni Qing Fang. Huli na, sagot nito sa kanya. Huli na, kumunat ang noo ni Wu. Pinapakasal na ako ng tatay ko kay Lin Fang, hindi mo na ako mapapangasawa. Mahinahong sagot ni Qing Fang. Imposible. Bulalas ni Wu, paano naging posible iyon? Nagpractice siya ng cultivation para maging isang emperador, at pansamantala, pinakasalan ni Qing Fang si Lin Fang. Hindi niya matanggap iyon. Walang imposible. Maaari kang pumunta at magtanong. Sabi ni Qing Fang. Kumunat ang noo ni Wu at sinabing, sige, pero kahit totoo, hindi ko tatanggapin. Papatayin ko siya, at pagkatapos ay magiging akin ka. Ikinumpas ni Wu ang kanyang mga pakpak, tumataas sa langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1705, mahusay na labanan laban sa araw supernatural birth. Isang pulang liwanag ang bumungad sa kalangitan, na naging hugis tao nang siya ay lumapag. Si Wu yun, at mukhang galit na galit. Pumasok siya sa pangunahing palasyo at nagtanong. Lolo, gusto kong pumunta at hingin ang kamay ni Qing Fang. Ang matandang Golden Crow ay tumingin sa kanyang apo at sinabi. Kakapasok mo pa lang sa Huangqi layer, dapat mong hintayin muna ang iyong cultivation na maging stabilized. Paano kapag na-stabilize ito? Tanong ni Wu. Ang matandang Golden Crow ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at nagsabi. Si Qing Fang ay nagpakasal na sa iba. Ang taong iyon. Yung pinabayaan ng mga Diyos. Tila, hindi nagsinungaling si Qing Fang sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sina Lin Fang at Qing Fang sa palasyo. Yumuko si Lin Fang. Hello, Masters. Ang Suan Ni ay tumanggo kay Lin Fang, ngunit ang matandang Golden Crow ay mukhang matalim, na parang gusto niyang salakayin si Lin Fang. Mayroon siyang 7 uri ng cosmic energies, ngunit siya ay inabandona ng mga Diyos. Dahil dito, isa lamang siyang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Ano ang naisip mo? Tanong ng matandang Golden Crow, halatang hindi masaya. Huwag kang lumapit at makipag-usap sa akin muli tungkol kay Qing Fang. Sabi ng matandang Golden Crow kay Wu. Lalong nagalit si Wu. Lolo, paano magiging mas mabuting asawa para kay Qing Fang ang isang tao na hindi makalusot sa Huangqi layer kaysa sa akin? Pagkatapos, bamaling siya kay Lin Fang. Dapat mong talikuran ang iyong sarili at magpapatuloy ang animal world nang wala ka. Kung hindi, kahit na masaktan si Lolo, papatayin pa rin kita. Sa tingin mo ba malakas ka para talunin ako? Mahinahong tanong ni Lin Fang. Ang Golden Crow ay tuso, kung si Lin Fang ay lumaban sa kanya, maaaring siya ang may kalamangan. Nakakatawa ka, sa tingin mo ba napakalakas mo dahil nakapatay ka ng ilang mababang antas na emperador gamit ang iyong Celestial Evolution chessboard? Kung gusto kitang patayin, maging ang iyong Celestial Evolution chessboard ay magiging walang silbi sa iyo, malamig na tugon. Mayroon siyang sun helmet, na isang mahalagang kayamanan mula sa Animal Clan. Malamang kasing galing ito ng Celestial Evolution chessboard ni Lin Fang. Hindi ko rin kailangan ang Celestial Evolution chessboard. Ikaw at ako, isang labanan na walang anumang armas, tinatanggap mo ba? Tanong ni Lin Fang. Isa siyang supernatural na ibon at gusto ni Lin Fang na labanan siya ng walang armas. Katawa-tawa. Dahil gusto mong mamatay, matutulungan lang kita. Malamig na sabi ni Wu. Kung matatalo mo ako, alam nating lahat kung ano ang gusto mo, ngunit paano kung ako ang manalo? Tanong ni Lin Fang. Ang mga cultivator na nasa palasyo ay nalilito, paanong si Lin Fang ay napakatiwala. Hindi mo ako matatalo. Sagot ni Wu, puno ng kumpiyansa. Kung nanalo ako, huwag nang manghimasok muli sa buhay ko, at itigil ang pag-istorbo kay Qing Fang. Sagot ni Lin Fang, hindi pinansin si Wu.
Sa kasamaang palad, hindi siya mapatay ni Linfang dahil isa siyang mahalagang tao sa Animal Clan. Kung papatayin siya ni Linfang, maaari itong magdulot ng mga problema. Halika at labanan mo ako. Galit na sigaw ni Wu. Ang enerhiya ng apoy ay bumagsak sa kalangitan habang ang araw ay sumisikat sa kanya. Dahan-daang bumangon si Linfang sa hangin, nakasuot ng itim na damit gaya ng dati. Ang kanyang Sun Cosmic Energy ay mas nakakatakot kaysa sa ordinaryong Fire Cosmic Energy, kaya ang apoy ko lang ay hindi siya kayang labanan. Naisip ni Linfang. Hindi gumalaw ang Golden Crow, nanatili siyang naliligo sa araw na enerhiya. Bago pa man makapasok sa Huangqi Layer, maaari na niyang apihin si Yang Yan, na nagsasalita tungkol sa kanyang kasalukuyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsimulang lumipad ang Golden Crow patungo kay Linfang. Kapansin-pansin ang kanyang bilis dahil isa siyang pickbird existence. Ang nakakatakot na araw ay lalong tumitindi habang ang Golden Crow ay sumigaw ng galit na galit. Isang araw ang lumitaw sa kamay ni Wu, at mabilis na lumaki. Tumunog ang mga pagsabog nang biglang napaatras si Wu matapos tamaan ang katawan ni Linfang. Napakalakas ng pisikal na katawan. Napabuntong hininga ang lahat. Sa kanyang anyo ng tao, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi mas mahusay kaysa kay Linfang. Ang kanyang pisikal na katawan ay tumagos sa Huangqi Layer. May kakaibang ekspresyon ng ilan sa mga tao sa karamihan. Ang paglusot sa Huangqi Layer gamit lamang ang pisikal na lakas ay hindi madali. Sa mga tao, tanging ang mga matataas na antas na emperador at mas mataas ang dapat magkaroon ng sapat na pisikal na lakas upang makapasok sa Huangqi Layer. Upang maisakatuparan iyon, nangangahulugan nito na ang kanilang mga kalamnan ay maaaring makatiis ng mga pag-atake ng enerhiya sa kosmiko. Para sa mga hayop, mas madaling makapasok sa Huangqi Layer gamit ang pamamaraang iyon dahil natural silang may malalakas na pisikal na katawan. Sa totoo lang, nang si Wu ay nakalusot sa Huangqi Layer, ang kanyang pisikal na katawan ay bumuti din. Ang kanyang cultivation ay hindi pa nakapasok sa Huangqi Layer, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay nagkaroon, at higit pa doon, natutunan din niya kung paano gumamit ng 7 uri ng cosmic energies. Ang batang taong ito ay kakaiba, kung sabihin ng hindi bababasa. Matapos makabawi si Wu mula sa pagkakahampas pabalik, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, nag-iisip. Pagkatapos ay sumangot siya. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganoon kalakas na pisikal na katawan, ngunit hindi pa rin ito nangangahulugan na matatalo mo ako. Pagkatapos, galit na galit siyang sumigaw, at 3 naglalakihang apoy ang lumitaw sa paligid niya. Ang araw ay magsasama sa kanya at magbabago sa kanya. Ipapakita ko sa iyo na ang isang malakas na pisikal na katawan lamang ay hindi sapat. Nagsumpa si Wu, inihagis niya ang sarili kay Linfang, nakatutok sa kanya ang kanyang mga kuko. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo, ang hangin ay humahampas sa kanya. Sumimangot siya, ang ibong iyon ay may napakalaking katawan at ang kanyang lakas ay mapang-api. Hindi siya maihahambing sa mga emperador na pinatay na ni Linfang noong nakaraan. Isang dambuhalang demonyong kamay ang lumitaw, at siya ay bumangon sa himpapawid, gumagalaw patungo sa mga kuko. Gotcha! Nagbanggaan ang mga kuko at kamay, at isang nakakatakot na lakas ang agad na sumalakay sa kuko ni Wu. Kahit na sobrang sakit, hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng apoy at Sun Cosmic Energies sa parehong oras. Mamatay. 3 matutulis na kuko ang patuloy na tumutulak patungo kay Linfang. Asar. Galit na sigaw ni Linfang. Hindi siya nagpatinag, umakyat siya sa langit at naglabas ng tila walang katapusang lakas ng espada. Hindi siya naglabas ng tunay na espada, purong enerhiya lang ang ginamit niya. Halos sunugin ng araw si Linfang na parang marshmallow, ngunit tinatakan niya ang espasyo sa paligid niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mga tao na nabighani sa kanilang nakita. Earthen Armor. Gumagamit si Linfang ng Earthen Armor na gawa sa Cosmic Energies, at pinalapot ang isang espada gamit ang hangin at walang laman na lakas ng espasyo. Hindi sila gumagamit ng anumang hindi kapani-paniwalang pag-atake ng Cosmic Energy, ginagamit lang nila ang kanilang pisikal na lakas at ang kanilang Cosmic Energies upang labanan. Naisip ng maraming karanasang cultivator sa karamihan. Sa wakas, isang malakas na tunog ang umalangaw nang pumutok ang araw, itinutulak sina Linfang at Wu palayo sa isa't isa. Ang ibon ay basang-basa ng dugo, habang ang mga kamao ni Linfang ay dumudugo, at ang kanyang damit ay punit-punit. Nakatitig si Wu kay Linfang habang sinasabi niya. Hindi nakakagulat na napakayabang mo, medyo malakas ka, pero ano? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung gaano talaga kalakas ang isang supernatural na ibon. Mayabang. Isa kang supernatural na ibon, dapat ay mayroon kang mas mahusay na pisikal na lakas kaysa sa akin, ngunit hindi, at ngayon gusto mo pa ring makipaglaban. Mayabang na sagot ni Linfang. Hindi sumagot si Wu, sa halip, isang dambuhalang araw ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga malalaking haligi ng apoy ay lumitaw sa paligid niya. Nawala siya sa mga lakas na iyon at nang muling lumitaw, hindi mabilang na mga supernatural na ibon na gawa sa mga baga ang lumilipat patungo kay Linfang. Madilim ang mga mata ni Linfang, at ginagamit niya ang kanyang makajos na kamalayan para maramdaman ang bawat bahagi ng kanyang paligid. Malamig siyang ngumiti habang nakataas ang mga kamay, nag-distort ang espasyo sa paligid niya habang ginagawa niya iyon. Ang lahat ng fire clone ni Wu ay pumasok sa isang bakanteng espasyo, hindi na bumalik.
Sumpa. Ang isang nakakatakot na lakas ng pagsumpa ay lumitaw, at ang mga lakas ng kamatayan ay nahulog mula sa langit. Naramdaman ni Wu ang lakas ng kamatayan na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit hindi lang iyon. Papalapit na rin ang kamao ni Lin Feng.